Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, ang ating aralin sa Araling Palipunan isa ay ang sariling pamilya. Handa na ba kayo? Tara na, makinig at matuto. Ang bawat pamilya ay may iba't ibang katangian. Iba-iba ang miyembro, pinagmulan, tradisyon at kaugalian, maging tungkulin at karapatan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang layunin ng aralin ito na ilalarawan ang sariling pamilya batay sa una, komposisyon, kalawa, kaugalian at paniniwala, ikatlo, pinagmulan at ikaapat, tungkulin at karapatan ng bawat kasapi ng pamilya. Balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Tukuyin ang mga larawan batay sa bumubuo nito: single parent family, two parent family, or extended family. Handa na ba kayo? Para sa unang larawan, galing! Two-parent family. Ikalawang larawan, tama! Single-parent family. Ikatlong larawan, magaling! Extended family. Composition. Ito ay ang mga bumubuo sa bawat konsepto ng pamilya. Nuclear family. Pangkaraniwang pamilya na may nanay, tatay, at mga anak. Single parent family. Ito ay ang nanay o tatay lang ang nag-aalaga sa isang pamilya. Single father ang tawag sa mga tatay at single mother naman sa nanay. Extended family. Ito ay ang pamilya na may kasama sa bahay bukod sa nanay at tatay. Kasama na ang lolo, lola, tiyo, tiya at mga pinsan. Childless family. Pamilyang walang anak. Step family. Kapag may kasama sa tahanan na pangalawang pamilya, maaaring kapatid o magulang. Grandparent family. Kapag lolo at lula lamang ang kasama ng mga bata sa tahanan at walang magulang. Kaugalian at paniniwala. Mga iba't ibang gawain na kinagisnan ng bawat pamilya. Una, pagdiriwang ng kaarawan. Masayang ipinagdiriwang ng pamilyang Pilipino ang kaarawan ng kasapi ng pamilya. Simpleng selebrasyon ang ginagawa ng ibang pamilya tuwing may kaarawan. Ang iba ay nagluluto ng pansit o spaghetti, maipagdiriwang lang ang kaarawan. At hindi mawawala ang cake. Pagdiriwang ng Pasko. Nagsasama-sama ang pamilya tuwing simbang gabi. Nakaugalian ng pamilyang Pilipino na tapusin ang 9 na araw na simbang gabi. Pagsapit naman ng hating gabi na ika-24 ng Desyembre ay nagsasalo-salo ang buong mag-anak sa inihandang pagkain. Tinatawag nila itong Noche Buena. Pagkatapos ng kainan ay sabay-sabay na bubuksan ang mga regalo. Pagrorosaryo at pagdarasal.
Naniniwala ang pamilya na sa pamamagitan ng sama-samang pagdarasal, araw-araw ay magkakabuklod ang bawat kasapi ng pamilya. Ayon pa sa kasabihan sa wikang English, "The family that prays together, stays together." Sama-samang pamamasyal at piknik. Nagsasama-sama ang mag-anak sa pamamasyal sa mall kapag walang pasok. Ang iba naman ay nagpipiknik sa beach o sa resorts. Ang ibang pamilya ay naghahanda at nagluluto sa kanilang bahay upang makatipid. Ginagawa ito ng pamilya upang magkaroon ng oras sa bawat isa. Pagdalaw sa mga kamag-anak. Nakagawian na ng buong pamilya na dumalaw o pumunta sa mga kamag-anak. Binibisita nila ang kanilang mga kamag-anak na may sakit at mga matatanda na. Nagdadala ng pagkain o pasalubong ang pamilyang dumadalaw. Masaya ang buong pamilya kapag nakikita-kita ang malalapit na kamag-anak. Ito'y tanda ng pagkakaisa ng pamilyang Pilipino. Pagmamano at paggamit ng po at upo. Ang pagmamano ay isang matandang kaugalian ng pamilyang Pilipino. Ang pagmamano ay tanda ng paggalang ng mga nakababata sa mga nakakatanda. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting nakakalimutan ng mga kabataan ang magandang kaugaliang ito. Ang kaugaliang ito ay dapat ipagpatuloy ng kasalukuyang henerasyon at mga darating pang henerasyon. Pinagmulan. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang pinagmulan. Kilala mo ba kung sino ang mga magulang na iyong ama at ina? Kilala mo ba ang kanilang mga kapatid? Mga tungkulin ng bawat kasapi. Ama, nagsisilbing haligi ng tahanan. Siya ang nagtataguyod ng pamilya. Ina, kaagapay ng ama sa pamilya. Siya ang nangangasiwa ng mga pangangailangan sa tahanan. Mga anak, katulong ng mga magulang sa mga gawaing bahay. Tungkulin din ng mga anak na ibalik ang pagmamahal sa mga magulang at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Mga karapatan ng anak. Una, karapatang isilang at magkaroon ng pangalan. Kalawa, magkaroon ng pamilyang mag-aalaga at magmamahal. Ikatlo, mabuhay ng mapayapa sa pamayanan na may kaaya-ayang kapaligiran. Mga karapatan ng magulang. Una, karapatang igalang sa loob at labas ng tahanan. Pangalawa, karapatang magbigay ng pangalan sa mga anak. Tatlo, karapatang magbigay ng alituntunin sa loob ng tahanan. Tandaan, may iba't ibang komposisyon ang pamilya katulad ng nuclear family, single parent family, extended family, childless family, step family at grandparent family. Ang bawat pamilya ay may iba't ibang kagalian at tradisyon. Ang mga kasapi ng pamilya ay may iba't ibang tungkulin din na dapat gampanan. Mahalagang gampanan ang mga ito upang maging maayos ang daloy ng pamumuhay sa araw-araw.